Tres. Pwede yung Opo, hindi pwede, 4. pwede yung pagka sa open, pwede 4. Mas malakas. Mas matipid sa oras. Hihititan niya. Kumpara mo sa D3. Okay. Yung kasi yung D4, pagka open yung kukuhanan mo, yung iaandar mo sa maghapon, sa D3, sa D4 hanggang alas 3 lang, yun. Mabilis Makakaminis ka yan. sa oras. Isang hektarya. Yung amin pong taniman ay parang, sa ngayon po ay mga Hectares. half hectare lang po. So mga... Ano ba yun? Under development ba yung kalahating hektarya nun nyo? Taniman namin ng gulay, sir. Taniman ng Ngayon kasi, gulay. sir, ay inallocate ko yung... Hati isang mo na portion. kalamansi, tapos hati yung gulay. Yung gulay yan. Sitaw ang tanim namin. Pero kami rito, ang gawa namin sa ganun, tatanong kami kalamansi. Kung madalang pagitan na kalamansi. Dapat ako 3 magtatanong ng meters gulay yun sa pagitan. Pwede ka rin maggulay. Hanggang hinihintay mo yung kalamansi. Sir, kamusta po ngayon yung ating pong pinagkukunan na tubig po sa kasalukuyan doon? Ano yun, sir? Balon. Balon for the meantime, Deep ano? well, sir, ang water source namin. Pero doon sa palibot, meron kayong ibang income ng tubig. May source kami, sir. Meron Source, kaming yung property, sir, kasi sa baba ay ano yun, Ilog na siya. Maliit lang na ilog. Pero hindi ba siya natutuyo pagka sa tagtuyo? Hindi, sir. Hindi Hindi na uubos. Hindi na uubos. Pwede nyo pong Kasi source galing of water. sa bundok yung tubig. Gano'ng kalalim yung tubig? Ng Yung ilog. yung natural na agos niya, gano'ng kalalim siya? Malalim. May part po siya na hanggang dibdib. May part na... As ilog talaga. Doon kayo pwedeng humitek. Opo, pwede. Ayun. Kasi kaya gano'n kasi tanong ko, kung sakali halimbawa mababaw lang, pag tinutukan mo ng makina, halimbawa pinahigop mo yung hindi masosolve yung higop ng makina, pwede kayo maglagay ng mini dam. Okay, opo. Meron po kaming area na pwedeng paglagyan Yun. kasi pinaglalangoyan mo Lagyan ng mini dam. pwede Tapos yun. ngayon, yung deposito ng tubig ngayon yun. Sa tuloy rin yung kuha niya. Pag overflow niya, talo sa kabila. Diretso pa rin. Tuloy-tuloy lang. Kaya para ginahawang humigop yung makina pagka kukuha kayo ng tubig. Ang ano na lang po namin ay siguro yung makina na gagamitin natin kung anong klaseng makina. Meron yung ginagamit natin. Yung kuha, yung... May solar daw sila. Solar. Ilang pH ba yung solar ninyo, yung watts niya? Kaya ba niya magpatakbo ng refrigerator? Tingin ko, sir, sa daytime kaya. Sa day kaya niya. Kasi Kasi yung battery namin pang ano lang eh. ilang volts yung kuha natin dyan? Yung dinamo dyan. 1,000 volts yata yan, no? Hindi ko tatanda kung gaano yan. Kasi kuha niyan eh. Yung dinamo kasi, medyo malakas yan, parang kuha ng plancha yan eh. 3 horsepower ata eh. 3 horsepower. Yun po, pwede na sa inyo yan, 3 horsepower. I-consulta ko, sir, sa sa installer namin. Installer, tsaka doon po sa nabibilan po ninyo ng makina. Nabibili yan sa Sa mga diyan sa Kawan. may mga tindahan talaga ng mga ng makina. Sa Mabalaka. Ah. Ayan, ang mga bentahan yan. Pero Cavite, sa Raon, meron din yata niyan. electric po yun. Electric. Electric. Dinamo, pasasabihin niyo po yung dinamo, sabihin na pang tubig, pang water consumption. Tapos ang ano niya, yung kaniyang laki ng tubod, 4, 3. Pwede yung hindi pwede- 4. Pwede yung pagka sa open, pwede 4. Mas malakas. Mas matipid sa oras. Hihititan niya. Kumpara mo sa D3. Okay. Yung kasi yung D4, pagka open yung kukuhanan mo, yung iaandar mo sa maghapon, sa D3, sa D4 hanggang alas 3 lang, yun. Mabilis Makakaminis ka yan. sa oras. Isang hektarya. Yung amin pong taniman ay parang, sa ngayon po ay mga Hectares. half hectare lang po. So mga... Ano ba yun? Under development ba yung kalahating hektarya nun nyo? Taniman namin ng gulay, sir. Taniman ng Ngayon kasi, sir, gulay. ay inallocate ko yung... Hati isang mo na portion. kalamansi, tapos hati yung gulay. Yung gulay yan. Sitaw ang tanim namin. Pero kami rito, ang gawa namin sa ganun, tatanong kami kalamansi. Kung madalang pagitan na kalamansi. Dapat ako 3 magtatanong ng meters gulay yun. sa pagitan. Pwede ka rin maggulay. Hanggang hinihintay mo yung kalamansi, tuloy ang tanim mo sa pagitan ng gulay. Ngayon, pagka hindi mo na pwedeng taman ng gulay,
harvest ka na ng tuto sa kalamansi. No? Full time na. Oo, full-time sa kalamansi. No? Pero alam niyo po, mas maganda po doon sa kuno niyo. Puruhin niyo na ng kalamansi. Para no, pag marami na yung kalamansi, taniman niyo naman ng gulay. Kung ilan yung kaya ng tauhan ninyo, taniman ng gulay yung pagitan. Kasi hindi naman kayo maiinip doon sa kalamansi. Kung baga sa kuwan, nalilibang kayo sa pagitan niya. At saka, Hindi masasayang. at saka kaya naman noon, pag may gulay ka, obligadong laging malinis yung taniman mo. Oo, ganun. Kasi ang gulay, hindi pwede masukal eh. Obligado laging malinis. Pati kalamansi malinis. Yung gusto ng kalamansi, lagi siyang malinis. Yun po ang gusto po Yun yung niya. malakas lumaki. Pagkatapos, yung pong tauhan po ninyo, ano po ba siya? Diswelduhan. Actually, yung setup namin parang parang Per day. partnership. Partnership. Kumbaga sa kuwan, hati kayo pagka yung magsusupply magpifinance. magpifinance. Sa kanya yung trabaho. Sa kanya yung trabaho. Baswerte po yung tauhan ninyo. Lalabas yung gastos niyo. Halimbawa, Ilalabas mo na yung gastos. Tapos Takuha na siya. Okay. Pero for the meantime, bali kayo muna yung magkukon sa kanya. Magpo-provide ng pangangailangan at pagkain. Halos lahat. Halos nga. Ay, pwede rin po yun. Kasi una-una wala pa siyang aanihin. Ay, mas maganda nga doon, naggulay kayo doon sa port na yun, pwede na kayo maghati rin sa aanihin. Para maglibangan din siya. Oo, tatanim siya. Para Sa'yo rin yung gastos. lalabas din yung gasto. Hati uli kayo sa ani. Oo, ganun na magiging resulta no. Okay yun, maganda yung konyo na yun. Dito naman, Hindi argabyado yung dito naman, katrabaho. diskarte naman namin dito. Tatamnan niya yung pagitan. Alaga niya kalamansi, kanya yung gastos, sarili niya, Oo. Isa nag-aalaga yung gastos. Alagaan niya yung kalamansi. Oo. Kasi ako nag-provide ng lahat ng kailangan dun sa farm eh. Totoo po yun. As in 100%. Kumbaga nag-move in na lang sila. Totoo yun kasi sasalpak na lang sila. Kumbaga ang kailangan na lang ninyo, trabahador. Yes. Okay, sa trabahador na yon, maganda na rin yung offer nyo kasi bibihira lang yung ganyan. Oo, maganda nga yun. Kumbaga, ginagawa lang po namin kumisan yan pagkakamag-anak mo or kapatid mo. Pero pagka hindi mo ka-relative, bibihirang bigyan ng ganung hati eh. Tapos kayo magpe-finance. Kaya maswerte ka ako yung tauhan ninyo na sa ganung offer. Baka hindi ba sa kanya yung tauhan niya? Hindi po ba iba yung tauhan ninyo sa kan? Ay, dati ko ng tauhan. Dati. Ayun pala. Okay lang yung privilege po niya. Kumbaga, binigyan ko na rin siya ng... Sabi ko nga, ang Kumbaga, swerte nung- patagal nyo pinagkakatiwalaan na siya. tama. Ayos yun. Ganda nabigyan mo siya ng magandang trabaho. Magandang trabaho na yun. Maganda yan, yung kalamansi. Pang long term yun eh. Kasi long sir, term yan. nagugulay kami. Kaya lang parang maging napakaraming trabaho. Oh, maraming gulay. Opo, matrabaho talaga yan. Lagi kang halongkat ng halongkat sa Oo. lupa. Himas ka ng himas sa gulay mo, kinakausap Spray ka ko pa ng yan. spray. Nagtanim kami ng ampalaya, binagyo. Oho. Namumunga na eh. Maganda na Nadali ang ng bunga, bagyo. pang-harvest na nga eh. Tapos etong last year, binagyo, yung sitaw na tanim namin. ganun din. Nasira yung kuwan niyan. Yan nakatangay ang kalamansi naman. Kaya ko po nagustuhan. Yung Kasi kalamansi, kung matibay sa base dun kalamitan. Sa napanood ko, actually sa Opo. inyo sir eh, na parang matibay siya sa bagyo. Totoo po Nakalagay yun. dyan. Sabi ko taon-taon, binabagyo ang Mga gulay. ang lugar natin eh. Lahat na ito. Lahat yun. Parang walang takas eh. Walang takas. Talagang taon-taon yan. Taon-taon, tatamaan at tatamaan ng bagyo. Kaya kung ka lang, halimbawa, may tanim kang kalamansi, bumabagyo. Kung kaya mamunta sa akto na may bungay kalamansi mo, makakapera ka pa sa araw ng bagyo. Maganda pa presyo ng kalamansi, no? Matanong ko po sir po yung area ninyo, hindi po ba siya bahay tubig? Hindi sir. Kasi Hindi naman, mataas naman yung kasi area diba, niya. may ilog nga ho dun sa gilid. So Aha. parang siya, slide medyo siya. Sliding siya. ng Okay, yun. Maganda. nakaslide siya. Bumahaman siya, hindi Sa mag-i-stay ang stagnant. tubig. Okay. Maganda. Bubuhay ka kalamansi doon. Wag Tapos lang siya nung- yung kuwan. Nung inano namin, inararo na siya, Mhm. medyo buhagag naman siya rin. Alo pa. Okay po yun. Maganda Kaya po siya. inagusto ng kalamansi. Medyo makukulkul lang tatay pagka malakas ang agos ng tubig. Kung malakas ang agos. Kasi buhaghag eh. Yun ang kuwan Pero niya. kung- Iingatan lang ho Oo, namin. ingatan lang ninyo. Kung naman yun, Wag lang yung paayon sa ilog yung tudling nyo. para halimbawa, para di makulkol, lalo halimbawa malalaki na yung kalamansi, huwag nyo hahayang malinis yung lupa. Oo. Di baling grass cutter na lang ninyo. Oo, panigras cutter lang. So, Kasi may pag, damo-damo dapat. kasi malinis yun, madaling mahukay ng tubig yun. Mm-mm. Sa Sa tagulan. meron siyang parang ginipit na damo, bigla tumaas yung damo.
pipigil pa ng lupa. Oh, ititrim lang ninyo. Ititrim lang. Opo. So, Sa Tag-Araw na lang kayo lupa nakatira. mag-herbicide kayo. Sa Tagulan, puro grass cutter na lang gamitin ninyo. Kasi buhag-hag pala yung lupa ninyo at malapit sa ilog. O pwede kasi umuho yung lupa doon. Oo, kasi buhag-hag eh. O pa pwede pa ninyong taniman sana ng ano ba siya? Para bang bangin style siya? hindi sir. Hindi naman. Maganda yung slope niya eh. Hindi naman, actually Hindi naman siya tibagin. Hindi sir. Ayun. Hindi naman halatang hindi naman halatang... Kasi pagka natitibag yon, pwede kayo magtanim ng... Hindi, kung mapapansin mo rin naman eh. Matagal na ba sa inyo lupa na yun? Ngayon, mapapansin mo kasi sa karating ninyo, pagka bumabaha, mapapansin naman yung na minahukay na lugar eh. Alam naman ba? Wala po. Ayun, okay yun. Walang problema. Kahit malinis, Mm-mm. sa Tagulan, hindi mo hukay. Gawa kasi noon. Pagka kasi marami ka ng punong tanim doon, napipigil na yung agos nyo. Hindi mo masyadong matulog. Pwede kayo mag-herbicide. Kasi pag halimbawa po kasi na malambot yung lupa at medyo natitibag, kaya hindi natin pinakukuhan yun. Dito kasi yung ilog, pag halimbawa bumabaha, pag matuloy ng agos, may mapapansin ka sa mga karatig na tumana mo sa malapit sa ilog, may mapapansin ka, nahuhukay yung lupa, nakukulkol. Ganun. Pero pag wala namang ganun, wala po. Walang delikado. Kasi wala siyang parang wala ho siyang mas mataas na lugar na pinanggagalingan ng tubig kung saan parang nagkakaroon ng kanal. Oo, Wala naman. Wala naman siya. Okay yun. Okay lang siya kahit mag-herbicide kayo. Ang kuwan lang kasi doon. Ang advice nyo sir, ang control ng weed talaga herbicide. Pinakakuwang po kasi yan. Pinakamabilis. Mabilis. Kasi pagka grass cutter, ang grass cutter kasi natin, yung damo, lumalawak lang po ugat niya sa ilalim. Para lang nagugupit ang damo. Gugupit lang yan. Pagkatapos, pag naglagay ka ng pataba, ang damo ang unang kakain. Okay. Kaya kamisan, pagka tayo magpapataba halimbawa sa kalamansi, ang una muna ang ginagawin, pinapatay muna namin yung damo. Para pagka halimbawa, nagsabog ka ng abono, yung mismong kalamansi ang kakain ng abono ninyo, hindi yung damo. Pagka yun ay ginras cutter mo lang, tinrim mo lang siya eh. Kumbaga sa kuwa, pinagalit mo lang yung ugat eh. Pagka yun, buhay pa yung ugat, yun ang unang-unang kakain, yung damo. Kaya mapapansin ninyo yun. Experience ko kasi nung unang magkalamansi ako, ganyan. Grass cutter gamit ko. Puro hawan, manual na pagdadamo. Pagka tagulan, nagpapatubig ako. Hindi ako nag-alas ng step sa paa. Hindi bumabuo niya pa ako sa lupa. Kasi maugat. Oo, sama sa Sa damo damo nga. Ngayon, nung matutuhan kong grass cut ang herbicide, nag-herbicide ako. Tagaraw, hindi ako pwede magtsinelas, bumabuo niyo pa ako. Lumuluging lupa. Kaya maganda yung sakaw sa lupa, nagiging buhag-hag siya. Ang Herbicide ang ginamit. Lumulubog yung lupa. Pagiging pataba kasi, nabubulok kasi damo. Kaya lumalaya yung ugat ng kalamansi. Bakit po kaya bumubuhagag pagka... Gawa kasi nung pag hindi-herbicide mo kasi, Bubulok yung damo niya. yung kasinda mo, Oo. mabubulok yun, ipapaasa sa lupa. Pagkatapos, yung mga ugat niya nakabaon sa lupa, malulusaw yun. At yung dinaan ng mga ugat na yun, malulusaw yun. Ano yun? Para klaseng angat yung lupa, yung mga daan ng mga ugat. So meron siyang parang... Space. space. Mga space yan. Nagkakaroon siya ng hangin doon sa loob ng lupa. Oxygen. Malaya naman yung ugat niya kumalat ng kalamansi. Pagkatapos, ang nangyayari po doon, pag yung mga bulati naman ng mga maliliit, yun naman ang kakain niya, yun ang mga bulok. So, yun naman ang magiging pinakapataba naman. Ay, aalamin ko sir kung anong mga herbicide. Ay meron tayong mga herbicide po dyan. Yung mga ituturo ko na lang. Wapo kasi yun eh, kumbaga, meron pang tagulan, meron pang Tag-Araw na pang herbicide. Yun ang... Para yun naman po ang inyo pong pwedeng magamit doon sa inyong area. Yun po yung... Opo, ang maganda po parang yun doon. ang sinadya ko dito sir sa... Opo. Tapos, yung gamit naman natin para sa pang-insekto, mamaya itatalakay din po natin sa inyo. Nagkape na si Sir? Hindi, yung Dalawa. Yung dalawa. Actually sir, yung tao ko dun sa farm, ayaw niyang gumamit ng herbicide. Kasi nga, vegetable po yung aming tanim. Opo, meron kasing gulay, ayaw ng kwan talaga. Herbicide. Herbicide. Like halimbawa, kagaya noong sitaw. Sitaw kasi pag tinamaan kasi yan, nangungulot.
Tama po. Opo, tapos ano man yun, lalo na yung 240, kaya hindi kami gumagamit. Papalay lang yun. Sa gulay, naka maamoy, marinig lang yung pangalan 240, lumilukot na yung gulay. Gano'ng katakot ang gulay dyan. Mabaloktot na agad. Mabalaktot Yung na. papaya, tatayog pag naggumamit yun. Sa kabila na yun. Kabila pa nito mga damo na ito, sa banda pa raw. Sa hangin Yung papaya mo, 2 tao na. Pag nag-spray doon ng motoporte, papaya mo, nakaganyan na dahil. Oo. Malunggay. Ay, lahat yun, laglag siya. Sipin mo, layo. Pero meron naman tayong ginagamit na para sa malambot na hindi naman ganun kagrabe. Oo, Ang mamaya maglatatamaan. ikukuha lang po sa inyo yun. Basta maglatatamaan. Oo, pwede natin gamitin sa Pero panggulay pwede yan. mo sa tabi. Mm-mm. Pag wala pa tatamaan yung dahon ng gulay. Mm. Okay yun, buhay yun. Hindi siya makaka-apekto ng kawan sa Pero sa halaman. ngayon, no, kung tataniman namin ng gulay yung gitna, hindi na muna kami mag-herbicide. Ganun po. Pwede rin kayo mag-herbicide. Basta may technique lang tayo yung gagawin doon. Bawa, una po sa halimbawa sa pag-i-spray para alam nyo na rin. Kumuha kayo ng pinaka Wilkins, yung bilog. Yun. Po, pagkatapos, mayroong hook ang inyong power spray, doon nyo ilagay ngayon. Kung ano lang yung space po ng bilog na yon, yun doon lang pupunta yung gamot. Tapos yun ngayon ikukuha ninyo. Kaya kahit na ipasok ninyo doon sa sili o anumang gulay, hindi maapektuhan yung tanim ninyo. Kumaga kung Hindi sabog yung buga. Oo. Nakapirmis lang doon sa may bilog na yon. Kung meron naman kayo para pahaba siya na marami may sisiwang, yun ang pa pwede nyong gamitin. I-alamin nyo po yun sa mga agri-supply, baka meron silang ganun na pang-depende lang doon sa tatamaan, yung subject ninyo ng herbicide. Mas makokontrol ninyo. Ang iniiwasan lang kasi natin pagka tayo mag-herbicide, yung open yung pito ng bomba. Pagka kasi open yan, o malawak yan, tsaka yung hangin. Pag mag-i-spray ka ng hapon na palakas ang hangin, tatamaan pati kalamansi. Pati gulay ninyo, masasalanta. Kaya pati rin po yung pag-i-spray ninyo, mayroon din limit. Huwag kayo mag-i-spray ng hapon. Mas maganda yung medyo tahimik yung panahon kahit na meron kayong hindi mahapon. Tik-tik na yung hamog niya. sa umaga, sir, yung mga parang 8, 9, wala na. Ayun, pwede na yon. Mga alas 8, pwede na kayo mag-spray po. Suratan lang po ninyo. Para po noon, nakatahimik po yung hangin, hindi siya, padali nyo pong pasunurin yung pito ninyo. Kahit sa kabila na meron kayong pangontrol, para at least maingatan. Umuusok kasi yun pagka umubog. Bubuga. Tsaka yung hangin niya, mahirap mong kontrolin Kaya yun. sumasama sa hangin yung amoy nun. Pagkatapos po noon, halimbawa naman siya, doon sa kalamansi, meron siyang mga kwampa, kahit hindi mo naman ilapit na yung pito ng bomba mo ron Kung gamitan mo na lang ng manual na pagtatabas. Opo. Parang scrape. Opo, scrape siya. Kasi kung minsan, sa lupa, meron kasing mga kuwan yan yung mga bagging. Ang bagging kasi hindi mo po pwedeng i-spray pati kalamansi Kaya obligado doon talaga siyang manual na tatanggalin. Kakalitin mo na lang. At least konti na lang yung magiging trabaho ng tauhan ninyo. Pero yung herbicide, sir, ay parang starting day 1. Di ba, nagtanim One na po yun. Madamo talaga yung lugar. Ang kailangan po, bago pag halimbawa kayo magtatanim ng kalamansi, dapat in-spray nyo muna ng herbicide yun. Mga 1 week. Mga 1 week, pwede na yan, no? Para noon. Ito na yung lupa. Lito na yung lupa noon, pati na yung damo, pwede na kayo magtanim ng kalamansi. Ngayon kasi pag halimbawa, nagtanim kayo ng kalamansi, pagkatapos mahahaba na yung damo, ayun, medyo mapapanganib yung inyong kalamansi kagaya nitong kapitbahay. Tingnan mo, puno na ng damo yan. Hindi na pwede spray na dire. Oo, pag in-spray mo ng panayan, pati ang kalamansi, matay dyan. Kasi mataas na ho. Mataas na yung damo. So dapat ano ba height nung damo para Kahit mga hanggang 20. herbicide? Huwag yung pahahayaan na pati yung Halimbawa, yung kalamansi yung taas. Mhm. Ayun yung damo. Yun. Doon mo palang spray na. Huwag yung hayaang mabuti sa Pumantay, magpapantay ano? sila. Oo, pag nagpantay na, Pag nag-spray ka, o siya, ihangat mo yung pito mo. Yung usok nun. tatamaan na yung kalamansi. Hindi Totoo mo po mamatay, yun. mabobonsai. Bobonsai. Tsaka kukulot yung dahon niya. Yung dahon. Iba naman. Yung paglaki. Iba naman doon, didilaw. Ngayon po kasi ang tinanim namin, yung XL. Actually, yung kinuha ko po ay medyo mas malaki na. Ang laki na. Yan, Okay na yan. Ah, Kahit medyo mataas ng konti damo, okay lang. Ang kailangan nun, advance ka na ng 1 year na alaga. tama po. Yun ang magandang Kaya kwento. kahit medyo mahal, bawi ka naman sa alaga. Kasi ubusin mo rin yun, so Oo, papalaki ubusin. rin Oo. Bakit dumating sa ganong kalaki Oo.
Kaya nakaminos ka na sa trabaho, saka sa... Tapos ay... Ngayon, pag halimbawa naman sir, tumaas naman po yung damo. Ang technique naman doon, ibuwan nyo naman ng ibuwan. Hawiin mo. Hawilin nyo. Ilitonin nyo ng ilitaw ang kalamansi. O, tsaka ngayon kayo mag-spray. Ganun naman ang technique. Kung sakali man na nyo yung point na tumaas yung damo, minsan mataas pa sa kalamansi. Kasi mayroong mga damo na mas mataas pa sa kalamansi, gaya na agingay. Agingay, ayun, yung mabulo. Yung mabulo na kawan siya. Tsaka yung tubo-tubuhan. Yan. O yan, yan ang mga karaniwan na nagiging kuha ng Kaya kalamansi. kang tabo na sa gitna, malulubog ka ron, bagay na yan mo. Tsaka yung patiran, yung paragis, kung tawagin, tumataas din yun. Makunat pa tayo. Oo, makunat Makunat patay po yun. Yung parang... Oo, yung paragis po yun. Di ba yun yung parang bagin din na... Hindi, bukod yun. Yung ano, Yung... Oo, tama. parang Carabao grass kung tawagin. Oo, yun. Na makunat yun. Mahirap bunutin din yun. Ang ugat nun, parang yung buhok ng tao sa daig. Oo, sa dami. Kaya mahirap bunutin, kaya mahirap patayin. Hindi lahat po nung herbicide napapatay yun. Pagka halimbawa, meron kang ginamit, yun ang halos ang natitira. Pero yung mga damo napapatay niya, pero yun hindi napapatay. Baka yun, ano na lang. Oo po. Anuhin na lang namin. Hindi, pero naman tayong gamot dyan na mamaya. May kukuha naman natin siya. Yun naman po yung karaniwan natin doon sa kalamansi. Pero sir, Nanigas yung tanim nilang mais. Tapos, yung mataas-taas na, dumating yung harabas. Lubos. Ubus ang mais. Pagkatapos, yung mais sa tinganim nila, hindi yan eh. Kaya... Tayo ng manok yung sinabog nila. Kaya siya ako, sa susunod kaya at pagkasabog kayo, rereklamo ko na kayo. Pati ka kami nadadami sa trabaho. Pati yung sili namin, pati yung kalamansi. Dinapuan ng harabas at Pinasukan mga ng harabas. insekto. Dati-rati hindi naman gano'n nangyayari. Pagkatapos, yung mga insektong dumating, ginawang hapunan niya aming kalamansi. Mais yung kanya, kalamansi amin. so doon nag... Doon na si hapon. Dalawang tanim yata siya na hindi umani doon. Ganun nangyari. Yung pangatlong tanim, doon pa lang siya nagkaroon. Sabi ko, kung kayo gagamit yan, gusto niya ako maging patabayan, nagsabog ka, para ka ng mga kalahating buwan, ay kalahating taon. Para gumusar. Para ka iyan. Mabulok. Oo, para mabulok. Pero pagka sinabog mo, tataman mo agad. Patay. Ay, maninigas ka rin Hindi lalaki yung mais. Imagine mo, ilang mais yung kona yun. Abay ko nyo, 2 hektarya at kalahati yun. 60 mil yata naging puhunan, walang bumalik eh. Kaya salta nung nag-aalaga, tama po yung katatayo sinasabi niyo. Karanasan ko na kako yan. Kaya kako nga. Kung gagamit yung may tiwala rin lang kayo kako yan. Kalahating taon ang paraanin ninyo. Bago ninyo taniman. Kaya bulukin mo muna. Nakikita nyo ako talaga maganda. Maganda talaga epekto. So parang base sa experience ninyo sir, mas okay nang gumamit ng mga pataba natin gawan. Yung mga commercial, mga commercial. Pwede naman siyang gamitin and yan. then mag-alter ka ng parang mga yung organic na kuha siya. fertilizer. Para rin maibalik yung lakas niya. Yung lakas ng lupa. Kami ito, ginagamit namin ito. Yung iba maglagay ng abono rito, 6 na beses ang taon. 5 beses. Kami pinakamarami na 3. 3 Pag beses. ito po yung ginagamit. So mas na-reduce ang cost ng fertilizer. Mas makaka-minus ka, makakatipid. Kung nagsasabog ka ng 10, yung 7 isasabog mo, mas magandang isa sa 10. Isasabog mo na sa 10. Kasi mas umaasim yung lupa pagka synthetic yan. Tama. Yun, nanyo-neutralize naman yun. Ito, binabalik na unti-unti niya yung lakas ng lupa. Lakas ng lupa. Kasi yung lupa kasi natin, pag halimbawa, inaanihan mo, yung vitamin kinukuha nung tinanim mo, di bumabalik sa lupa na nakukuha yung vitamin. Kaya yung lupa humihina. Ngayon, trabaho naman ito. Yung vitamin na kinuha nung tinanim mo, ibabalik naman ito unti-unti. Kaya yung lakas ng lupa mo, unti-unti rin bumabalik yung natural na lakas niya. Yun ang kainaman. Yun ang advantage niya sa mga pataba na nabibili. Gaano na po katagal ninyo ginagamit? Ay, matagal na. Mahigit taon na rin kami nagkuhan yan. Mamaya na. Kaya ibig siguro. Once a while ay